Sige na, kapitan mo na yung kamay nun. Okay? Kapitan mo. Sige, tapat mo sa bibig. Huwag mo muna isusuot ha. Hanggat hindi ko sinasabi. Mika? Wala. Ulit. Mika? Mika, Ang singsing na ito ang singsing na ito ay pagkakalob ko sa iyo ay pagkakalob ko sa iyo bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo bilang tanda ng Krisay na aking pag-ibig sa iyo na ako'y napapakasal sa iyo na ako nagpapakasal sa iyo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu at ng Santo. Espiritu Santo. Bilis sa sirrin. Suot mo na. Ayan. Oh, bawi naman sa kabila naman niya. Ayan. Okay. Antayin mo din. Ganun din. So, prinsipyo na kung sumikip ng ahaw. Hindi na magkasabay ng gayaan niyaan. Yun. Napilit din. Okay. Usay na. Usay na. Okay. Kilala mo to. Ika. Oh, kilala mo. Siyempre basta laging patag yan eh. Kasi meron nung mag-asawa, tagal na ho, hindi pa magkakilala. Pito na ang anak, may apo na, hoy, halika din eh. Asawa kita, hindi magkakilala. Alam, sige, kapita mo yung ito kung tumingin ka kasi, ulok sa akin, baka mamaya eh. O yan. Kapita mo yung kamay sa Erwin, baka mo yung kamay mo. Sa kaliwa sa Erwin niya. Kaliwa, ayan, tama, kaliwa. Sige. Teka muna, Mika, huwag mo munang isuot. Mamaya huwag kayo magdali-dali. Dali-dali, at sinusuot eh, ano? Sir Erwin. Sherwin, Ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito binibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Napapakasal ako sa iyo Magpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu Santo. ng Espiritu Santo. O sige, suot mo na. Nako, lalo mo si Ted. Nakaw, bay ayaw na kong sumuot ito ngayon. Lalo na yan, pagkain mo ay nasarapan ng luto. May Mika, eh, hindi na ako magkasaya ng singsing na yan. Kaya yung mga singsing mo namin, hindi na magkasaya, hindi na ako masuot sa ako. Wala na ako kaming wedding na nasa bahay na po. Ito talaga ko kasi yan. Ang belo, ano ba ang belo? Ang sabi na yung veil ano, ay sumasagisag sa kadalisayan ng pag-aasawa ng tao. Ano? It includes, sabi niya in English, holiness and sanctity. Ano? Ibig ko sabihin sa Tagalog, ang pelo ho ay kumakatawan at sumisimbolo ho sa kabanalan ng pag-aasawa at dapat hindi ho ito nilalagyan ng alamang karumihan. Tayo po mga Pilipino, may asawa na kung minsan ng iba. Gusto po hong magdagdag ng asawa. Oh. Madami ho mga mangangalakal. May asawa ko sa Mindoro, pagdating ko ng Maynila, may number 2. Yung mga nag-OFW, may number 1 ho dito, original. Pagdating ko, may number 2. Kasi yan nga, basta pwede naman magpakasal kami doon sa Amerikana. Kaya, may anak din po ako doon. Legal naman po yun. Wala naman pong nilalabang na batas tinatanggap sa Amerika. Pero sa Philippine law at saka biblical view, hindi po tinatanggap yung dalawa. Sa Pilipinas, Sir Win, ikaw, tumingin ka sa akin. Ang pag-aasawa ay, it is monogamous. Anong ibig sabihin ng salitang monogamous? Isa lang ang mono, which means isa lang po yun. Kaya dapat isa lang po yung asawa natin. Kaya nga po yung ibang mga tao, kapag sila po ay nagkaroon ng tinatawag na relational problem with other woman or with other man, pupunta po sa boss, pagkatutuwad-tuwad mo, shala, kasama na mo sila doon. Pero originally, pwede pa kasuhan. Kasi ang sinasabi po ng batas, kahit po doon sa mga minorities nito, covered pa rin sila ng batas ng Pilipinas na dapat yung unang pinakasal na lamang, yun lamang po yung unang asawa. Kakaintindihan po tayo? Hindi ka? Kakaintindihan siya rin? Hindi yan. Yung isang mambabatas, ang sabi, pagkatapos ng 10 taon, i-revisahin yung pagsasama, tatanungin yung mag-asawa kung magpapatuloy. Parang conditional ho yung marriage. At pagkatapos nun ay, bibigyan na sila ng sertipiko ng paghiwalay. Kako, anong klase naman ang batas na pinahihiran sa Pilipinas kung nakapasa? Direktif po yun. Kasi against the family code, against the Bible, hindi po natin tinatanggap ang mga bagay na ito. Oh. Alam niyo, kahit agila, isa lang ang asawa. Alam ba din nila? Eagle,
is a monogamous bird. Isa lang po ang kanyang asawa at sila po yung mag-aasawa ang akila ng 40 taon at kung mamatay po ang isang surviving spouse sa kanila, pwede pa po silang mabuhay ng another 40 years at pipiliin na kung mag-aasawa pa siya o hindi. Ganun po yung evil. Yung evil niya po ang kaisipan monogamous. Yung tao naman polygamous. Yan pong polygamous, yung pagdadagdag mo ng asawa, yan ay gawa ni Satanas. Para masira ang marriage, lalaki yung mga bata, magugulo. Ang dami yan ha. Meron po kaming member. Sila po 24 magkakapatid, 3 ang nanay. Meron po bang ganito sa inyo? At doon sa kanila magkakapatid na lalaki, siya lang po yung walang padoble. Sipin mo, 24. Minsan ang pagitan lang ay oras ng panganganak. May asawa dito, may nakasama dito. Hindi ba ito? At ang isang bagay nakita ko, bakit nagkakasundo kayong 24? Kasi wala namang kung magagalit kami, talo din eh. Kung may sisisihin kami, wala din. So, ang pag-asawa sa rin ay isa lang. Ha? Bawal ang magkaroon ng tinatawag na extramarital kung lalaki man o babae. Kung isa nga pag lalaki, ay hindi naman yung kapalit kung pari ang kasama niyan. Wala ho kayong kapiho-piho ngayon. Ha? Ay wala kang alalahanin, bakit kami dalawa magkasama, no? Pero pagka-dating sa plaza, naka-versity, no? Nakalakbaya pa, no? Ang lalaki ng basing, may mga tattoo pa dito, no? Pero pag tinignan mo sa dibdib, doon sa pinakagitna ng dibdib, lagi may taklob yun na nakalagay doon yung Hello Kitty. Yung palang ang laki ng muscle na yun, ano? May itinatagong lihim. Sabi nga ng isang member, trabaho sa kwarto, pastor, sa araw, engineer, macho-macho. Pagdating ng hapon, nasa fitness gym. Pagdating ng alas 9, nasa gay bar. At sumasayaw-sayaw doon ng lambada ang ipinagbabawal sa iyo. Ito na po ang na kapag may nakatabi ho kayo sa upuan na lalaki, huwag ho kayong pipiho dyan, ayaw ho talaga ay lalaki. Nakakatakot ho yan. At sumisira din po sa pagsasama ng mag-asawa. Sabi po sa Bible, sa Romans 1, iniwan na yung kalikasan ng mga lalaki na sila'y makipisan sa kanilang asawang babae at sila'y nahumaling sa pakikipisan sa kanilang kinakasamang mga lalaki. Biblically speaking, nangyari na ito nung una, nangyayari. No? Yun po ang katotohanan. Kaya sabihin, itong belong ito ay tanda ng kabanalan nito. At dapat ito hindi marunong. So, inisip lang ho natin na magkaroon ng tinatawag na extramarital affair doon sa ibang tao. That is sin against the Lord. That is a wickedness. That is corruption of Satan. Oo, wala na ho tayo mag-isip. Kung may asawa ho kayo, isipin ho nyo, magpapakaligaya na lang ako sa asawa ko, doon na lang ako, mananatili sa kandungan ng aking may bahay. Sabi tayo doon, maganda sa patay sindi, madami magagandang babae doon. Patay ang budget natin dyan. Patay ka dyan. Masisira ang pamilya. Masisira ang pamilya. Ito ang kadalasan dahil pagkasira ng pamilya. Kapag nagkaroon ng extramarital affair, ang mga lalaki o di kaya ang babae, naghihiwalay po sila mga bata po. Ang sabi ng mga taga-Pinoy, naghihirindido. Ang sabi ng mga Batanggenyo, tuliro. Hindi ko maintindihan ko ng bagay. Totoo yan. Meron po kaming member. Yung po yung anak ng member, hindi pala po member. Sabi niya, pastor, nagkukwento sa akin. Ako niya, pastor, ay pumunta doon sa may tuloy ng gloria, pagbaba kanan. At may patay sinding ilaw doon at ako'y nagigilid dahil wala ako iniwan ng aking kinakasama. No? Pumunta daw siya doon. Sabi niya, ako'y kinalong ng mga babae, ako'y niyapos, ganito yung ginawa sa akin. Tapos kinabukasan pa sa masakit, wala yung sing-sing na binigay sa akin ni inay, na wala pa yung aking 5,000, natira lang sa akin yung wallet ay lisensya. Sabi ko, nakapama mo. Kung saan ka nang punta, ikaw yung nakakultat doon. Nadali siya ng akyat bahay, ng akyat bulsa ng mga babae. Sherwin, malaking problema kapag nagdagdag pa tayo ng babae sa buhay natin. No? Yun nga lang yung minsan, nasakay mo sa motor, no? Pag uwi nyo, kahibok na kayo, no? Bakit mo inayangkas yun? No? Alam mo naman na ganun yun, no? May problema na yun, no? Sherwin, baka yung misis mo, mukha yata si Rosa yan, mag-iingat ka, no? Dapat naman talaga na mag-iingat tayo
Na ba kayo nakikisakay-sakay ho tayo ng pakay? Ha? Ito gagawin. Pangatlo, yung tali. Ano ba yung tali? Sabi ng iba, basta ang tali, ang lubid, isang metret kalahati, ito ang solusyon sa lahat ng problema pag walang-wala na ito na. Hindi mo na kailangan ng gamot, ang kailangan mo na lang ay punerarya. Bakit? Kasi kadalasan sa mga tao, nagbibigti kapag may problema. Pero always remember, dalawa kayo. Yung dalawang instrument dito, yung dalawang hibla dito, symbolize, yung isa doon kay Sherwin, at ang isa ay sumisimbolo kay Mika. Pero kung isasama nyo si Jesus, magiging tatlo. Yung tinatawag na unseen chord. Strand. So, kung nakita po natin yung hindi natin nakikita na strand, walang ibang kundi si Jesus. So, sabi doon, mahalaga na malaman natin na kung si Jesus, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, ang magiging center ng pag-aasawa, hindi mo sila pwedeng papaghiwalayan ng kahit sino. At kahit yung mga magulang ko minsan, kadalasan, ang paghiwalay ng mag-asawa, hindi dahil hindi sila magkasundo, kundi dahil ang problema ay nasa mga magulang. Mamaya ko na rin babanggitin sa inyo. Mahalaga, ito, ang pagtatali ng pag-aasawa. Mahalaga yun, sir. Yun ang mahalaga. Ang Panginoon sa pag-aasawa nito. Masabi ng iba, ng mga liberal, ay ano ba naman kabuluhan ng kapirasong papel na pagkatapos yan ay maghihiwalay din. May kabuluhan ho yan. Pag pumasok po ang anak ninyo, ang hahanapin ho sa inyo ay marriage certificate. Tama ho ba lang? Eh kung wala akong marriage certificate, nag-upload ho yung kinakasama nyo, saan mo ipapadalaan ka ng allotment, kayong gumastos, ay bibigyan ho doon sa pamilya ho niya, ay di ikaw ho ikuan, panggaw na, iyakan ho din. Natali ako, 1, 2, 3. Iyak na, madami ho nangyayaring ganito. Yeah. At ang isang bagay na gusto ko ipayo sa inyo, Sherwin, Mika, huwag nyo tangkain na maghiwalay kayo. Dahil baka pag naghiwalay kayo, malaking problema ang hanapin nyo. Pumunta ka ng abroad, ganyan. Huwag daw mo nito, pagdagaan daw kung anong meron kaya. Kasi ang buhay ng tao, hindi natin alam kung anong sukat, kung anong handa. Pero kailangan mo po siguro yung Bible. Nasaan po yung Bible? What is a Bible? Ano ba yung Bible, Sherwin? Sabi nila, ang Bible daw ay salita ng Diyos. Yes, it is the Word of God. Bakit? Ano ba ang laman ng salita ng Diyos? It talks about family. It talks about child rearing, yung pagpapalaki ng mga bata. It talks about, it's about discipline. Equality, truth, transparency, it is like a mirror. Katulad ng salamin na nagpapakita ng katotohanan sa buhay. Yun eh. Yun ang Bible. At simula sa araw na ito, Sherwin, ikaw ang tatayo, you stand as preacher, pastor. Yun ka, yung sa magiging anak ninyo at sa buo ninyong sambayan. You need to teach the Bible sa kanila. Ano? Kailangan mo magbasa ng Bible, ano? At ituturo sa kanila yung katotohanan. So, ang Biblia po ay mapa ng buhay. Nasabi po ng Presidente ng Amerika, it is impossible to govern this big nation without the Bible. Sherwin, kung wala akong salita ng Diyos, walang kapilala. Sabi ng isang member ko, alam mo, Pastor, yung edad natin, ako'y 49, ikaw ay 45, at dahil sub 70, ginaling na kung buhay pa tayo. Kaya isang magandang bagay, meron tayong katiyakan ng kaligtasan, meron tayong katiyakan ng kaayusan sa lahat ng buhay natin. Life is temporary. Life is short. Napakaikli ng buhay. Sherwin. At dapat ito ay, habang nandito tayo, maging makulay ang ating pagsasama. Nandito tayo, naging makulay ang ating pag-aasawa. Ang Bible po ay nagtuturo ng lahat ng katotohanan para maging maayos. Nasaan na po yung curse, yung coin? Nasaan na yung coin? Where's the coin? Nasaan na po yung aras? Meron mo ba? Pakikuha po ng aras ng isang abay na lalaki, pakisuyo. At tsata ho, baka ho nabawasan at naibili na ho ng melon. Yan. Kuya Ramil, pakitanggal mo na yan. At pakikaw ikinasal. Libre ka na dahil ito lagi mong masama. Pero wag muna yan dahil hindi ka pa nag-graduate. Ang dami ho, nagkatanggal-tanggal na. Ang dami ho nitong bulay na ito. Sige, Sorry. Yan na. Wala yata ang laman na rin.
Diyan na yan. Siyatong bibigat ng kamay. May price ka talaga. Keep the change na lang ha. Pabigay na lang ulit sa kanila. Alam mo ba ibig sabihin ito, Sir Roy, kung bakit may ganari? Ha? Ano bang gamit itong hawak ko? Hindi mo alam ang gamit ito? Tingnan mo mabuti. Palagay mo may anong gamit yan. Saan ginagamit yan? Naku, hindi mo makasagot. Nablanko na ho sila. Sa palagay ho nyo itong mga kunin. Saan mo ito gamit? O, Lutoy. Ikaw na may bata pa, ano? O, sige. Saan baga, yan nakikita mo sa loob na yan. Ano ba nakikita mo? O, saan ginagamit ang pera? Yan, sa pagbili. O, kita po yan. Ito, pwede na ikasal to. Yung kinakasal, pinakakaintindi yung pera. Ano, eh? Pampili pala. Sabi ng bata, maliwanag. Ano mga bata maliwanag sa pera? Yung anak ko, pag 25 centimos, ayaw pulutin. Pag piso yun, pag 50 centimos yun, pag 5 piso, tago na yan. Bakit? Sabi nga ito, sa quote ng kawikaan, money is the answer for everything. Ang pera ho ang tukol sa lahat ng bagay. Bakit? Magpapagawa ka ng bahay, kailangan mo ng pera. Magpapakasal ka, kailangan mo ng pera. Bakit? Hindi ka naman pwede magpakasal kung wala kang pera eh. Pero sa akin ho, yung mga nagsasama na ho dyan na matagal-tagal na, malaw-law na. Lumapit lang ko kayo kahit wala akong pera, kakasal ko kayo. Basta liga lang ho. Kakaintindihan ho tayo. So ngayon, Sir Roy, sa palagay mo, ilan kaya ang nasa loob nito? Kalagin mo at bilangin mo. O, kalagin mo yung taklob ha. Ngayon, sinabi ng bata, ang pera ay pambili na sa tindahan. Ngayon, bilangin mo, Sir Roy. Tingnan mo lang, yung bilangin lang ha. At sabihin mo sa akin kung ilan ang mulay na nasa loob na yan. Itagilid mo to. Yan, brother, o yan. Ilang 25 meron sa loob. Bilangin mo. Tingnan mo natin kung magkakasundo sila. O, sinilip ako, isang mata na lang. Pag tinakpan ako lahat yan, hulaan na lang ko ng ilang kaya ito. 14. O, sige ka, bilangin mo. O, bago balik mo sa akin. Ano natin, hindi mo takot sa ako. Isa-isa ko talaga. Babae ho, detalyado yan. Malapong ka ba? Oh, hindi na. Hindi na ho tayo matatapos hanggang sa pagbilang na lang ako yung iba. Hindi na ho tayo matatapos sa pagbilang. Okay, hindi ka. Bilang? 14. 14 nga ho eh. Alisin mo yung sarili. Alam mo kasi, ito po ay simbolo ng pagkakatiwala ng Panginoon. So yun, alam ko sa Manila kayo nakatala. Tama ba? Pumunta kayo ng mall. Sumita. Gano'n kadalas? Hindi? Hindi na nakakapunta. Yan ang maganda. Wala na tayong problema. Hindi na daw siya nakakapunta ng mall. Alam niyo po kasi, yung pera, no, mahalaga po ito. Bakit? Dapat tayo ho ang nagpapatakbo sa pera at hindi ho tayo ang pinapatakbo ng pera. Bakit? Diba, Sherwin, ang bawat halaga na kikitain nyo ay dapat nasisinop nyo ng buong ayos. For example, si Sherwin po ay magtatrabaho within 1 year, ano? At bawat quincenas, paano bang yung salary po nyo? Daily, monthly, quarterly, ha? Okay, yung daily salary. Okay, daily salary. Tanggapin mo ito. Yung daily salary po, kung magkano ho yung earn niya, kanina ho ibibigay. Sa mga Amerikano, hindi ho eh. Yung mga babae ho, hindi ho binibigyan ng perang malaki. Ang ibinibigay lang ho sa kanila allowance at pampalengke. Yun lang po yan. Halimbawa, ang asawa ko ay, halimbawa si Nanay Pina ang asawa ko, ano, kahit ito na, halimbawa lang po yan. Bibigyan ko si Nanay Pina ng $50, ano, at siya po ay mamamalingki ng halagang $40 at $100 po yung allowance niya. Bibigyan ko sa asawa. At ang may hawak ng pera sa Amerika ay lalaki. Sa kulturang Pilipino, ang may hawak ng pera ay sino? Sino ang mga babae dito na hindi pinahawak ng pera ng asawa?
Aba, lahat pala din ng babae, hindi nakakahawak ng pera, kawawa naman itong mga ito. Hindi mo makataas ang kamay. Pastor, hindi mo makahawak ng pera. Kasi lagi nasa sakula sa puti. Ganito, gusto ko sabihin sa inyo, Mika, Sir Wayne, tatrabaho ka, at lahat ng pinagtrabahuhan mo ay ibibigay mo kay Mika. Nangyayari ba? Pwede ba mangyari? Okay. Ito ho, pwede ho niya makangkar yung buong isang taon. Malakas ho siya, makapangyarihan. Pero alam niyo ho bang mas makapangyarihan yung babae? Lahat po ng kakusing-kusingan, lahat ng mulay, ay mapupunta ho sa babae. Pero malungkot, kumisan, sa katotohanan, yung mga lalaki, ang napupunta lang ho sa babae puro tubal. Lapahin, linisin, hugasin, yan po yung mga plantsahin, pero yung pera wala. Yun ho ang masakit. Pero simula sa araw na ito, yung lahat ng nasa'yo, nakikitain mo. Sentibo sa'yo, ibibigay mo kay Mika. At Mika, lahat ng pinaghirapan ninyo, dapat iisipin mo, ano ang kailangan natin? Sa pagpapasimula ng pag-asawa, ilang kumot ang kailangan? O isa lang, hindi isa lang ang bilhin mo. Total mag-asawa na lang kayo, di halili muna kayo sa tuwalya. Ganun mo yun. Pero yung mga gamit na personal, hindi naman pwedeng halili. Yun ang ibig ko sabihin. Dapat maging practical tayo. Diba ko, Papa, naglilihi ako. Ay, yung kailangan ko talaga yung orange, Pero ang budget mo, ang kaya lang is tourist. Meron ka lang 10 piso ang orange agency. Ano bibilhin mo? Bibili ka ba ng orange? Ay, tourist na lang, Mama. At madami pa ito, 10 pa piso lang ang isa sa ito. So, yung practicality. Sapatos, minsan, ay, Papa, may sendo, balikan natin. Tamang-tama kay Utoy. Sabi ng kapatid kong babae, hindi ko kuya binibili ng mga anak ko ng mga damit, ng mga sapatos. Isang araw, malalaki ng paa niya, sayang lang. Ang binibili niya po yung mumurahing damit. Kaya mga damit yung anak ko habang pamangkin ko, habang lumalaki, lahat ng damit ko sa bangkita, madana na yun ang bili-bili niya. Tama nga naman. At hindi ko nakakapanghinayang itapon pagkatapos sa ilang panahon sapagkat mura lang ako ang pagkatid. Dapat kayo mag-asawa, isipin niya ang lahat ng ito. Hindi basta. Ha? Kakaintindihan tayo. Okay. Kakaintindihan tayo. Magpapatuloy po tayo, Protocol po sa tipa ng pag-aasawa. So ngayon, sinabi ko kanina yung salita ng Diyos, ay siguro mananalangin muna ako bago sila lumagda sa katibayan. Samahan po niyo ako, ang namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nais po namin idalangin. Ito pong si Sherwin, ito pong si Mika. Sa pasimula po ng kanilang pag-aasawa sa araw na ito. Pagpalain mo po at ipagkalob ang lahat ng kanilang mga kailangan. Ibigay ang iba yung kalakasan ng pisikal na katawan. Pagpalain po ang bawat isa at sila po yung maging matalino sa paggastos ng mga bagay na meron sila. Pagpalain po sila, Panginoon, at samahan at patuloy na paligayahin po ang kanilang mga puso sa panahon ng kanilang pagsasama. O Diyos, salamat po sa iyo sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Okay, pwede na kong tanggalan ito ng mga kwan, yung mga naglagay ho, sila din na magtanggal. Tanggalin muna ho bago po naman. Sige po. Tanggalin mo yung tali, yung sakal ho sa kanila, tanggalin mo yung sakal. Tanggalin po yung lubid, tanggalin. Tapos sunod ho yung belo. Wait muna ho ako. Sige, tuloy-tuloy lang po kayo. Pagkakuan po, kunan ng larawan, pag kinuhanan po nung tawag doon po doon, nagperma sila, kung meron mga po, pakikunan lang ang larawan, na sa katunayan po ay sila ang lumagda, baka mamaya yan yung nakalagda, So, yan po. Sige, tuloy na natin to. Tuloy o tige? Tuloy!
baba, oo. Apat yan na, apat. Yung mga ninong at ninang ho, punta ko kayo dito sunod, ano, Mr. Abit mo, mamaya. Kapatapos po po meron ng babae. Isa-isa na lang po, medyo maliit po yung space natin eh. Hindi naman ako masyado matagal. Anong oras na ho ba? What time na po? 10 po. Ayun, oo, maaga pa po. Okay. Siguro walang patlang ha. Salamat kayo sir. Kasama po ng register po. National, parang po lang ngayon ha. National, sige mo, yung may pangalan ko kayo dyan. Upo na kayo doon. Makangalay kayo masyado. Nanay Pina, mamaya lang ko kayo. Hindi na yung mapapalit. Kasi Nanay Pina po na kayo. Nanay Pina kayo ng unat, kayo naman may matanda na, eh lagay nyo lang yung pangalan ng yung ano, nandun nyo. Julita Ate, ano. Sige ho. Dito ho. Oo. Apat po yan, apat Nanay Pina yan. Ay, salamat na yung anak ko. Kristen, salamat sa ako mga dito. Sunod na po yung Mr. Adano, ano ho? Sa ibabaw ba? Sa ibabaw. Kasi dapat yung pinalitan. Ay, hindi po. Ito pangalan na ganun. Kaya nga, hindi ko kasi po. Sa ibabaw po. Kahit basta po yan may sign mo, okay na po yan. Hindi po kasi sinusulatan. Ano hindi sinusulatan? Nung hindi dapat pinaya. Sa taas po, sa taas ka. Okay lang po.
Medyo harap ka doon ng konti pa na, parang medyo dating. Sukay mo nga na lang. Mga bata, ulit muna kayo, hindi pa tayo tapos na. Okay na. Ako man. The best. Low yung paano yung talay. Bakit? Napaka?